Nagpadala ang India ng sarili nitong aircraft carrier, ang Indian Navy ship Vikrant sa Arabian Sea. Ayon sa mga source ng depensa, patuloy na pinapalakas ng Navy ang presensya nito sa buong rehiyon. Ipinahayag ng Indian Navy, pinalalakas ang lakas pandagat, walang misyon na masyadong malayo, walang dagat na masyadong malawak. Ang Indian Navy ay nananatiling nakadeploy sa dagat sa isang kapanipaniwalang posisyon ng pananakot upang tumugon ng matindi sa anumang masamang aksyon ng Pakistan o mga teroristang nakabase sa Pakistan. Sa mga unang oras ng umaga ng Mayo 7, 2025, hindi nagtagal matapos ilunsad ng India ang kanilang cross-border strikes. May kakaibang nangyari sa Karachi. Walang barkong umalis sa pantalan. Walang Pakistani F-16 na nagpalipad. Walang utos ng pagganti na inilabas. Dahil habang pinapanood ng mundo ang unang misyon ng BrahMos missiles, nakapwesto na ang Indian Navy, tahimik, gumagalaw. At nakapwesto ng nakakatakot, malapit lang sa labas ng pantalan ng Karachi. Ang mga barko ng Pakistan ay nanatiling nakapirmi sa sarili nilang daungan, napapaligiran ng mga anino ng sonar at multo ng radar. Alam na kapag tsuk sila'y gumalaw, tapos na sila. Hindi iyon isang babala. Iyon ang unang paggamit ng doktrina ng cold start. At nagtagumpay ito. Nang umagang iyon, natagpuan ng hukbong dagat ng Pakistan ang sarili nila na nakakulong sa makitid na daanan ng Karachi Port o kaya'y naipit sa mga pantalan sa baybayin. Huminto rin ang mga komersyal na barko. Ang Karachi Port, ang pangunahing daanan ng ekonomiya at hukbong dagat ng bansa ay napailalim sa tahimik at mapanuring pagkupkop. Wala pang isang misil na pinakawalan ng India laban sa mga Pakistani. Hindi na nila kailangang gawin iyon. Malinaw na ang mensahe kahit walang mga pagsabog. Hindi tulad ng kanilang mga kalaban na natiling matatag ang militar ng India sa kanilang paggalang sa buhay ng mga hindi lumalaban. Sinubukan at pinino namin ang mga taktika at pamamaraan sa dagat sa pamamagitan ng maraming pagpapaputok ng armas sa Arabian Sea sa loob ng 76 na oras matapos ang pag-atake ng terorista. Ang layunin ay muling mapatunayan ang kahandaan ng aming crew, mga sandata, kagamitan, at plataporma upang maihatid ng eksakto ang iba't ibang mga pampasabog sa piling mga target. Ayon kay Vice Almirante A.N. Pramod. Simple lang ang babala. Narito kami, handa kami, at kung gaganti kayo, mawawala ang inyong hukbong dagat bago pa mag-almusal. Ito ay isang perpektong pagsasagawa ng cold start doctrine ng India sa dagat. Hindi na naghintay ang India na magmobilisa o makipagpalitan ng mga delikadong bantaan at pagtaas ng tensyon sa loob ng ilang linggo. Noong lumipad na ang mga misail ng India sa Operasyon Sindoor, naipit na ng hukbong dagat ang kalaban. Ang mga carrier battle group ng hukbong dagat, mga puwersang pandagat, submarino at mga sasakyang panghimpapawid ay nakadeploy na sa dagat na handang-handa para sa labanan. Ang mga surveillance drone at satellite feed ay nagbabantay sa bawat galaw sa loob ng tubig ng Pakistan, habang ang mga Boeing P-8 ISA patrol aircraft ay paikot-ikot sa Arabian Sea. Ang kanilang mga radar ay nag-i-scan para sa anumang senyales ng buhay. Ang Arabian Sea ay naging parang chessboard at ang mga Indian na master ay naglalaro ng isang napakamodernong pagbubukas. Hindi alam ng kalabang Pakistani, pero natakpan na ng India ang bawat bahagi ng chessboard. Hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon ang Karachi. Pero hindi nagsimula ang operasyon noong ika-7 ng Mayo. Para maintindihan ang pinagmulan nito, kailangan nating bumalik sa panahon pagkatapos ng pag-atake sa Indian Parliament noong 2001 kung saan pumatay ng siyam na tao ang mga teroristang Lashkar-e-Taiba at Jaish-e-Mohammed. Ngayon, siguradong hindi advertiser-friendly ang video na ito ayon sa algorithm ng YouTube. At ito ang dahilan kung bakit kailangan namin ang inyong tulong. May ugali ang YouTube na i-restrict ang mga video na tumatalakay tungkol sa digmaan. Pero ito ang realidad ng mundong ginagalawan natin. Kaya kung maaari ninyong gawin kaming pabor at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, malaking tulong ito sa video. Pinahahalagahan namin kayo. Noong krisis ng 2001, inihanda ng India ang lahat ng sangay ng kanilang militar. Pero inabot ng 2 linggo bago sila nakapaghanda. Pagdating ng panahon na handa na ang hukbo para umatake, tumaas na ang internasyonal na presyon at nawala na ang pagkakataon. Sa mga sumunod na taon, nagsimulang bumuo ang mga tagaplano ng depensa ng India ng bagong doktrina na nakabatay sa bilis at mga puwersang maaaring paganahin agad-agad. Nakilala ito bilang cold start. Habang bumuo ang hukbong katihan ng mga integrated battle group para umatake sa kabila ng hangganan, tahimik namang binago ng hukbong dagat ng India ang sarili nitong doktrina upang ipakita ang parehong kahandaan sa dagat. Nailipat ang focus sa mobilidad ng carrier group,
lihim na pagkilos ng mga submarino at mas mahusay na real-time na intelihensya. Nang simulan ng pamahalaan ni Narendra Modi ang pagpapabilis ng mobilisasyon ng militar, nakaposisyon na ang hukbong dagat para sa mabilisang tugon, gamit ang mga destroyer na may BrahMos, stealth frigate, mga submarino, at ang makapangyarihang Vikrant, lahat ay nasa ilalim ng G-satellite, 7 Rukmini satellite, at lahat ay bahagi ng isang maritime cold start. Ito ang rurok ng mga taong paghahanda upang mabilis na umatake, pigilan ang paglalan ng tensyon, at kontrolin ang battle space sa Indian Ocean. Kaya noong Abril 22, 2025, nang pagbabarilin ng mga teroristang Pakistani ang mga Hindu na pilgrim sa Pahalgam, Kashmir, na pumatay ng higit sa 30 at marami pang nasugatan, hindi na antala ang tugon. Ayon sa mga nakalitas, pinaghiwalay ng mga umatake ang grupo, pinalaya ang mga Muslim at pinatay ang mga Hindu. May ilang pumatay na nakatakas papunta sa kabilang hangganan, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, agad at sinadya talagang naghanda ang India. Nakaalerto ang mga fighter jet habang inihanda ang mga misil. Isang naval task force ang naglayag papunta sa Arabian Sea at nagsimula na ang Operation Sindoor. At pagsapit ng madaling araw ng ika-7 ng Mayo, 36 na mabibigat na armadong barko at ang Indian Navy ay nakaistasyon sa labas ng daungan ng Karachi. Naipit sa mga daungan at mababaw na tubig malapit sa baybayin, wala nang nagawa ang Pakistani fleet kundi manood at maghintay ng may matinding kaba. Walang alinmang panig ang nagpaputok ng kahit isang bala sa loob ng 3 araw na pagkupkob. Pero hindi nito napigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Habang tumatagal ang tensyon, patuloy na lumalabas sa Muslim social media ang mga balitang inaatake raw ang daungan. Nagpalabas pa ang Bengali News Channel na ABP Ananda ng isang video ng pagbagsak ng eroplano sa Philadelphia at sinabing tinamaan daw ang paliparan. Pero sa totoo lang, napilitan ng mga Indian na umatras ang Pakistani Navy at ang dapat sanay magiging labanan ay nanatiling tensyonado pero ligtas hanggang sa tigil putukan noong ika-10 ng Mayo. Pero hindi lang isang panig ang gumamit ng propaganda. Ang mga media outlet sa India tulad ng India Today, Aaj Tak Television, 9 Bharat Vash, ABP at Zee News ay nagdeklara rin na inatake ng Indian Navy ang daungan ng Karachi. Gayunpaman, sinalungat ng mga live na ulat mula sa Pakistani news at social media ang mga balitang iyon kaagad pagkatapos itong ilabas. Noong ika-11 ng Mayo rin, sinabi ni Vice Almirante Pramod ng Indian Navy na mananatiling nakadeploy ang mga barkong pandigma ng Indian Navy sa hilagang bahagi ng Arabian Sea sa isang matatag at panakot na posisyon na may buong kahandaan at kakayahang umatake sa mga piling target sa dagat at sa lupa, kabilang ang Karachi, sa oras na aming piliin. Ngunit hindi niya kailanman binanggit na nagsagawa ng pag-atake ang Navy. Ang mga ulat tungkol sa buong pangyayari sa magkabilang panig. Katawa-tawa. Ano bang mapapalan ng sinuman kung mag-iimbento ng isang pag-atake militar sa isang daungan? Siguro awas sa isang panig at ratings naman sa kabila, pero yun lang ang naiisip ko. At kahit ganoon, napaka-absurdo pa rin ng buong bagay na ito. Ipinakita ng militar ng India ang kahangahangang pagpipigil, at ito ay isang perpektong halimbawa kung paano idinisenyo ang Cold Star Doctrine para gumana. Iyan ang totoong kwento dito. Kaya balikan natin ito. Ang fleet na pinalibot ng India sa Karachi ay binubuo ng 36 na high-tech na barkong pandigma na in-optimize para sa multi-domain dominance. At sa pinakapuso nito ay ang Indian Navy ship Vikrant, ang pinakamahalagang yaman ng isang napakamodernong hukbong dagat. Ito ang kauna-unahang aircraft carrier ng India na gawa mismo sa kanilang bansa, buong dinisenyo at ginawa sa ilalim ng Atmanirbhar Bharat Initiative. Ang plano ni Pangulong Modi na gawing lokal ang produksyon ng lahat ng kagamitang pandepensa ng India, sa halip na maging isang bansang umaasa lang sa pagbili gaya ng dati. May bigat itong humigit kumulang 45,000 tonelada, gumagamit ng ski jump stowbar system at kayang magdala ng hanggang 30 sasakyang panghimpapawid. Kabilang ang Mikoyan 29K na fighter jets, Kamov Ka-30, isa airborne early warning na mga helicopter, at mga Haldrov utility chopper na gawa sa India. Pinapagana ang carrier ng 4 na gas turbine na kayang magpatakbo nito ng higit sa 28 knots. Ang Indian Navy ship Vikrant ay pinoprotektahan ng automatic Kalashnikov 630 na close-in weapon systems.
na kayang magpakawala ng 30 mm na bala sa mataas na bilis para salubungin ang mga paparating na misail at sasakyang panghimpapawid. May dala rin itong 64 na Israeli Barak-1 surface-to-air missiles para sa mga short-range na banta mula sa himpapawid at, tulad ng karamihan sa mga barkong pandagat, maaari ring magpakawala ng chaff at flare countermeasures upang lituhin ang radar at mga sandatang sumusunod sa init. Kasama sa mga onboard sensors ang 3-dimensional na air surveillance radars at electronic warfare suites. Ang tunay nitong lakas, higit pa sa mga fighter jets na lumilipad mula sa deck, ay ang mga combat system nito ay ganap na integrated sa network-centric operations ng Indian Navy para sa Indian Navy. Command, Control, Communications, at Intelligence, o network-centric 3I, isang battle network na nag-i-integrate ng impormasyon mula sa lahat ng barko at eroplano ng Indian Navy, kasama ang G-Satellite 7 Rukmani, isang geostationary military satellite na inilunsad noong 2013 na walang tigil at walang patid na nagmamasid sa buong rehiyon ng Indian Ocean. Ginagawa nitong si Vikrant ang central na node, nagpapalipad ng strike missiles, nagkokoordina ng depensa ng fleet, at namamahala ng mga anti-submarine operations sabay-sabay. Sa isang sitwasyon tulad ng Operation Sindoor, nagbigay ang carrier ng parehong opensibong puwersa at kasiguraduhan sa natitirang bahagi ng fleet na maayos ang takbo ng operasyon. Kasama ng Indian Navy ship Vikrant, ipinadala rin ng India ang Indian Navy ship Vikramaditra, ang mas matanda nitong aircraft carrier na gawa sa Russia at kabilang sa Kiev class. Ang presensya ng dalawang carrier ay nagpapakita ng laki ng operasyon at ng diwa ng cold start doctrine. Natirahin ang kalaban ng malakas gamit ang lahat ng pwedeng gamitin. Kasabay ng paglalayag ng dalawang carrier at ang tuluyang pagsama sa network-centric 3I sa network, ang Kolkata class ay naging isang mahalagang pagbabago sa disenyo ng hukbong dagat ng Isandia. Inilunsad noong 2006 bilang unang domestikong gawang klase ng destroyer, pinagsama nito ang matinding lakas ng armas at kakayahan para sa networked command systems na inaasahan ang integrasyon sa mga susunod na plataporma tulad ng Rukmini Satellite at Vikrant sa hindi kalayuang hinaharap. Kaya nitong maglunsad ng mga BrahMos missile, ipagtanggol ang fleet gamit ang advanced na Barak-8 surface-to-air missiles, isang pinagsamang proyekto ng Israel at India, at umatake ng mga surface target gamit ang mabilis na nagpapaputok na OT o Melara 76 na mm na naval gun. Sa ilalim ng waterline, ang Kolkata ay may 533 mm na torpedo tubes at RBU, 6,000 rocket launchers para sa anti-submarine warfare. Ang radar at sonar nito ay kayang mag-track ng mga banta sa himpapawid, ibabaw ng dagat at ilalim ng dagat. Sa higit 7,400 na toneladang displacement, ito ang unang hakbang sa pagtulak ng India tungo sa sariling gawa at high-tech na estilo ng naval warfare na ginawa para sa networking at pagsalakay. Ang sumunod dito, ang Visakhapatnam class, ay inilunsad noong 2015 at pinahusay ang parehong formula, ngunit may mas pinahusay na stealth, mas mahusay na automasyon, at mas maraming lokal na bahagi. Mayroon itong halos kaparehong armas ng Kolkata class. At pagkatapos ay naroon ang Indian Navy ship Rajput. Malamang na isinasagawa na nito ang huling combat mission nito. Ang Rajput ay hindi gawa sa India. Ito ay bakal mula sa Cold War, ipinanganak sa isang Soviet-Ukrainian na shipyard at ibinenta sa India noong 1888. 45 taon ang lumipas, pumasok ito sa Arabian Sea sa huling pagkakataon. Dala ang mga BrahMos missile kung saan dating nakalagay ang Styx. Kabilang sa mga pangunahing frigate ng India, ang dalawang mahalagang klase, ang Shivalik class at Talwar class. Ang Shivalik class, na inilunsad mula 2004 hanggang 2007, ang kauna-unahang domestikong stealth warship ng India na dinisenyo upang maglabas ng radar at infrared signatures habang nananatiling may malakas na lakas ng putok. Ang mga frigate na ito ay armado ng Barak 1 o 8 surface-to-air missiles, BrahMos o club anti-ship missiles, mga torpedo at 76 na mm na naval guns, kaya't nagiging versatile sila laban sa mga banta sa ibabaw, himpapawid at ilalim ng dagat. Ang Talwar class, na inilunsad sa dalawang batch mula 2,000 hanggang 2011 ay inangkat mula sa Rusya ngunit inangkop para sa paggamit ng India. Kabilang ang stealth shaping at mga sandatang sistema ng India.
Ang mga Talwar frigate ay gumagamit ng mas lumang Russian Steel missile o Barak-1 SAMS club missiles. Kilala sila sa kanilang bilis, pagiging maasahan at sa pamamagitan ng mga upgrade at modifikasyon, malakas na integrasyon sa natitirang bahagi ng hukbong dagat ng India. Parehong mahalaga ang dalawang klase sa operasyon ng fleet at lubos na compatible sa network warfare systems ng India. Ang kinabukasan ng frigate fleet ng India ay nasa Nilgiri class, isang bagong henerasyon ng stealth warships na itinayo sa ilalim ng Project 17A. Sa likas na integrated na Barak-8 air defense at BrahMos missiles, ang mga barkong ito ay dinisenyo mula umpisa gamit ang pinakamahusay na sandata ng India, network-centric 3i connectivity, at may focus sa stealth. Sa ilalim ng Arabian Sea, ang mga Skripin submarino, na kilala sa India bilang Kalvari class, ay nagpapatrolya upang panatilihing mahigpit ang lambat sa paligid ng fleet ng Pakistan. Itinayo sa pakikipagtulungan sa Pransya at inilunsad mula 2017 hanggang 2023. Ang mga diesel-electric attack subs na ito ay idinisenyo para sa stealth na may mababang acoustic signatures at hull na ginawa upang maglaho sa baybaying dagat habang sumasabay sa lokal na trapiko. Ang kanilang mga torpedo tube ay may dalawang gamit at nagpapaputok ng lokal na ginawang Varanastra heavyweight torpedoes, Exocet surface-to-air missile, 39 na anti-ship missiles, at maaari pa silang maglunsad ng mga mina kung nanaisin. Isang bagay na hindi nila kayang gawin, gayunpaman, ay ang maglunsad ng mga misil tulad ng BrahMos. Ang submarine launch na BrahMos ay sadyang masyadong malaki para sa torpedo tube ng Kalvari at nangangailangan ng vertical launch system na nakabuo sa katawan ng barko, isang bagay na wala ang Kalvari. Ang papel na iyon ay malamang mapupunta sa mga hinaharap na nuclear submarino ng India na kasalukuyang dinedevelop sa ilalim ng Project 75 Alpha program, bagamat malamang na hindi pa makokomisyon ang mga iyon hanggang kalagitnaan ng dekada 2030. Sa itaas nila, ang Boeing P-81 Neptune na eroplano ay tuloy-tuloy na nagpapatrolya. Ang mga long-range na sub-hunter na ito ay gumagamit ng magnetic anomaly detection, sonobuoys, at synthetic aperture radar upang magmasid sa dagat para sa anumang galaw. Tulad ng bawat kagamitan sa Icelandic Navy, sila rin ay nakakonekta sa mga satellite at drone bilang bahagi ng network-centric 3-1 na sistema upang bantayan ang naval infrastructure ng Karachi. Subaybayan ang kalaban at pagmamasdan sila mula sa itaas. Lumilipad mula sa deck ng Indian Navy ship Vikrant, ang Mikoyan 29K ay nagdadala ng matitinding gilid at makalumang agresyon sa makabagong fleet ng India. Orihinal na dinisenyo noong Cold War, ang plataporma ay muling ginawa para sa buhay sa carrier, pinatibay para sa matitinding paglapag, at binigyan ng mga pakpak na natutupi. Nagdadala ito ng R-77 mga missile, ang katumbas ng Russia sa Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, 100 at 20 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile ng Estados Unidos at ang R-73 para sa mas malapitang labanan, kasama ng mga precision-guided munitions at anti-ship missiles. At aaminin ko, ito ang paborito kong bahagi. Dahil ang MiG-29 ay isa sa pinaka-iconic na eroplano na inilagay sa himpapawid. May kakaibang nakakatakot ngunit elegante sa hugis nito, lalo na sa paligid ng cockpit na palaging nagpapasigla sa akin. Parang batang may poster ng Lamborghini o ni Farrah Fawcett sa pader niya. Basta, napakaganda talaga. Pero ang tunay na maganda ay kung paano naisagawa ang operasyon ng walang kahit isang sibilyang nasaktan. Iyan ang ganda ng cold start doctrine. Sumalakay ng mabilis parang Lamborghini, umatake ng malakas parang Mikoyan 29, at pagkatapos ay umalis na nakangiti parang si Farrah Fawcett bago pa makapagdesisyon ang kalaban kung paano tutugon. Hindi lang basta pag-atake ng misil para lang doon, kundi para magpadala ng mensahe na hindi kailangang magpalala ng sitwasyon ng India para manalo. Dahil alam nilang hindi dapat. Hindi lang para sa Pakistan ang mensaheng ito, hindi lihim na inilunsad ng India ang Operation Sindoor. Inilunsad nila ito para makita ng buong mundo at gamit ang buong lakas ng mabilis na umuunlad na kakayahan ng militar ng India. Mga carrier group na nagsanay at naipadala sa loob ng ilang araw, mga drone sa himpapawid, mga satellite sa itaas, mga missile ng India na dumadagundong sa kabila ng hangganan. At walang paghingi ng paumanhin. Dahil sa tumpak ng mga pag-atake, wala namang kailangang humingi ng tawad. Kapag pumapatay ng mga sibilyan ang mga terorista, hindi sila nangangailangan ng paumanhin. Iyan ang dahilan kung bakit kitang-kita ang pagpipigil ng militar ng India kumpara sa kanilang mga kalaban. Pero sa parehong panahon, pagod na ang India na basta-basta na lang inapi ng mga terorista
at napanood ng buong mundo ang matatag, tiyak, ngunit maingat na tugon. Habang may mga misil na tumatama sa mga kampo ng terorista at ang pinakamalaking daungan ng Pakistan sa Karachi ay tuluyang naputol, ano ang naging tugon ng Pakistan? Sa simula, pareho lang ang naging tugon. Mga drone, pagtanggi, at noong ika-8 ng Mayo. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Pakistan, Khawaja Asif, na malinaw at kasalukuyan ang banta ng digmaang nuklear laban sa India. Ang malinaw at kasalukuyan ay ang katotohanan. Tinawag ni Modi ang kanilang pananakot. Pinalibutan ng hukbong dagat ng India ang Karachi. Lumipad ng malalim sa teritoryo ng kalaban ang hukbong himpapawid ng India. Tinamaan ng mga misil ng India ang kanilang mga target at ang kabilang panig ay hindi man lang nakaalis sa runway. Pagkatapos, noong ika-9 ng Mayo, 2025, inilunsad ng hukbong Pakistan ang sunod-sunod na pagganti gamit ang mga missile at drone na tumarget sa mga base ng himpapawid ng India sa Punjab at Jammu bilang opisyal na tugon nila sa Operasyon Sindoor. Kasama sa pag-atake ang parehong mga karaniwang missile at mga kumpol ng mahigit 600 drone na layuning malampasan ang depensa ng India. Ngunit ang depensa sa himpapawid ng India ay mahusay at may maraming antas. Ang pinaka-advanced na air defense system ng India na S-4 na Ran Triumph na galing Russia ay gumana ng perpekto. Matagumpay na na-intercept ang isang Shaheen missile na may kakayahang nuclear, habang ang mga lokal na sistema tulad ng Akash, ang Israeli Spider system, ay nagpatumba ng daan-daang paparating na banta. Ang mga Indian-Israeli Barak 8 na missile na nasa mga barkong pandagat ay gumanap din ng mahalagang papel sa pagbabantay ng mga pangunahing koridor sa pagitan ng himpapawid sa baybayin. Halos lahat ng mga projectile at drone ng Pakistan ay na-intercept bago tumama, na may kaunting pinsala lamang na naiulat sa lupa, na nagpapakita ng kahusayan at antas ng kasopistikaduhan ng multi-layered na air defense grid ng India at ang kabiguan ng pagtatangka ng Pakistan na makabawi ng inisyatiba. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko na makita ang aking anak na gumagana ng napaka-eksakto at maganda sa pagpabagsak ng mga paparating na target na panghimpapawid ng kalaban. Masayang sinabi ni Dr. Praladar Ramarao, ang tagapag-develop ng Akash, matapos ang pag-atake. Sinabi niya na napaluha siya nang makita niyang gumana ito ng higit pa sa inaasahan sa pagtukoy ng mga paparating na target ng epektibo. Kinabukasan, noong ika-10 ng Mayo, 2025, wala pang 24 na oras matapos ang pag-atake ng Pakistan gamit ang mga misil at drone, naglunsad ang India ng ikalawang bugso ng mga tumpak na pag-atake. Pero ngayon, hindi na mga kampo ng terorista ang mga target, mga ari-ari ang militar na malalim sa loob ng teritoryo ng Pakistan ang tinamaan. Gamit ang kombinasyon ng mga BrahMos missile na inilunsad mula sa himpapawid at barko, kasama ng iba pang mga tumpak na sandata, tinarget ng India ang mga paliparan, mga site ng radar, at mga imbakan ng armas. Ipinakita ng operasyon hindi lang ang abot, kundi pati ang pagpipigil sa sarili, na nagresulta muli sa pagkasira lang ng mga ari-ari ang militar at walang nasawing sibilyan. Muli nitong binigyang diin ang pagkakaiba ng paraan ng pakikidigma at ang pagpapahalaga sa buhay ng tao sa pagitan ng dalawang panig. Hindi tulad ng India, hindi nagawang ipagtanggol ng Pakistan ang sarili nito at nagtamo ng pinsala sa mga mahahalagang lugar. Pati ang Sheikh Zayed Airport ay tinamaan na nagdulot ng pagkondena mula na sa Pakistan at mga kaalyado nito. Ngunit ang paliparan ay naglalaman at sumusuporta sa mga kagamitang militar at operasyon, kaya ayon sa pandaigdigang batas, ito ay isang lehitimong target. Ipinapakita nito ang kakulangan ng Pakistan sa pangangalaga ng sarili nitong infrastrukturang sibilyan. Sa loob ng mga dekada, namuhay ang India sa ilalim ng banta ng retorikang nukleyar ng Pakistan. Bawat pang-uudyok mula sa kabila ng hangganan ay may kasamang banta, hayagan man o hindi, na kapag gumanti sila, nanganganib silang humantong sa isang sitwasyon na hindi na maaaring balikan. Iyan ang naging laro ng Pakistan sa loob ng maraming taon, itinatago ang terorismo at mga kilos na hindi tinatanggap ng buong mundo sa likod ng banta ng digmaang nukleyar. Ngunit ang Cold Start ay dinisenyo upang talunin ang larong iyon sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos at eksaktong galaw. Hindi ito katulad ng noong 2001 kung kailan pinangunahan ng Estados Unidos ang kalahati ng mundo at nagdeklara ng digmaan laban sa jihadismo at pagkatapos ay lumaban ng 20 taon. Ito ay pagpapatupad ng matalinong doktrina, limitadong aksyong militar na nagbibigay sa kalaban ng mabilis at madugong dagok at pagkatapos ay umaalis sa labanan. At ito ay gumana ng perpekto at inilalagay nito ang India sa isang napakaibang posisyon kaysa dati. Ang parehong bansa na dati tumatanggap lang ng mga dagok at pagkatapos ay nakikipaglaro ng isipan sa mga Islamist ay ngayon ay mabilis at matindi ng umatatake, na hindi na iniiwan ang tanong kung ano ang magiging kapalit kapag sila ay inatake. Ang parehong bansa na dati bumibili lang ng mga sandata ay ngayon ay gumagawa na ng sarili nilang mga armas. Hindi na nakatali sa mga internasyonal na batikos,
malaya na ang India na tugisin ang terorismo ng eksakto at mabilis. Kung pinapanood mo ito mula sa labas, kahit nasa Beijing, Tehran o Washington ka, dapat ay nakuha ng Operation Sindoor ang iyong atensyon. Dahil bukod sa pagpapakita ng napakalakas na puwersang militar at nangungunang teknolohiya sa mundo, ipinakita ng militar ng India ang isang bagong pamamaraan na ang bagong India ay hindi na magpapabuli sa masasamang kapitbahay at hindi na rin magpapasabi na huwag gumanti. At ang hukbong dagat na kanilang itinayo at patuloy na pinapaunlad ay isang mahalagang simbolo niyan. Kasabay ng cold start, ang makabagong postura ng hukbong dagat ng India ay nakaugat sa mas malawak na pambansang estratehiya ng Admani Barbarat o sariling sapat na India, ang pagsusumikap tungo sa sariling kakayahan sa paggawa ng mga gamit militar. Sa ilalim ng doktrinang ito, pinalalawak ng India ang lokal na produksyon ng lahat ng bagay, mula sa mga destroyer at submarino hanggang sa mga misil at satellite system. At kung ang Operasyon Sindoor ay magiging batayan, epektibo itong gumagana. Nagtatayo ang India ng hukbong dagat na kayang magpakita ng lakas at magtanggol sa isang bahagi ng mundo na mataas ang pusta at walang puwang para sa pagkakamali. Isa itong mensahe para sa Beijing, gayon din sa Karachi. Ngayon, kung aatakihin mo ang India, may mabigat kang babayaran.